iniisip ni Boy Tapang bilang ganti sa ginawa umano ni Cherry White sa kanya. Nakapapangalito kayo sa Yun! Good day guys, and ito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel. Panorin natin to kay Boy Tapang. talaga nakakatakot, di ba? So, abangan namin yung Poinaya sa labas. So, talaga na nagamarong kami lang. So, kayo, Cherry White, kabahan ka dito. Yan lang ang trip mo, babe. Ito yung napanood ko nung nakarang araw, no? And tama yung ano ko, sa pantaha ko na hindi ito magugustuhan ng karamihan. Hindi naman ganito dati yung mga vlogs ni Boy Tapang. Bakit nagkaganito yung vlogs niya, no? Kasi mas nakakalo yung mga dati niyang vlogs eh, yung mga pa-contest, tas mga kuwela-kuwela lang na pupunta sila sa isang lugar, tapos may mga kinakausap siyang tao, binibidyo niya yung mga kapamilya niya, or nagsasalita lang siya. Yung mukbang nga, mas nakakaliw pa yun. Pero ito, panoorin natin. Sampul ka pa, sampul. Pandesal niya ako. Parang pagkita. Ay, nakakaaga mo naman kasi parang sa ganito. Alam ko naman, lang may aras. Yan, ano na ba ito? May tarpaulin talaga. Grabe. Ano ito? RIP prank ni Boy Tapang kay Cherry White. Marami ang hindi natuwa. Oh. 'Di ba? Tapos meron pa silang patarpulin dito. Actually, parang naalala ko nga pala, parang napanood ko dati na takot ito si Cherry White sa hindi ko alam ang tawag doon, yung fear of death. Yung mayroon siyang takot na mamatay. Ano tawag doon? Necrophobia ba yun? Hindi ako sure ah. Tingnan ko nga. Necrophobia. Extreme or irrational fear of death or dead bodies. Pareho yun. Pwedeng takot siya sa pwedeng takot siya sa patay. Kahit anong klase ng patayan, lalo na sa tao. O kaya pwedeng takot siya mismo yung mamatay. So, necrophobia. May mga pagkakataon na ganyan yung isipan ng tao. Nung bata pa ako, parang ganun ako yung pag nakakakita ako ng patay na tao, syempre pag minsan ganun kami. May mga pagkakataon, may namamatay na makakilala, kamag-anak, sasama ako nila tatay. Ayaw kong nung bata pa kasi ako, tumitingin ako dati sa, although parang ganun nung bata ako noon, isang beses o dalawang beses akong tumingin sa mukha ng patay doon sa loob ng kabaong. Pero hindi ko nagustuhan. Parang pakiramdam ko buhay pa sila. Parang ganun kasi, bata pa yung isipan, ganyan-ganyan. Tapos, naapektuhan ka ng mga napapanood mo sa telebisyon. Di ba? So, parang, paborito ko kasi panoorin nun pag minsan nanonood kami ng TV, yung mga horror movies. Tapos may mga, at may nagpa-flash na, saglit lang. Yung mga horror movies, tapos, siguro tumatatak sa isipan ko, tapos, pag nakakita ako ng patay, pakiramdam ko buhay sila or babangon sila or something. Tapos nakikita ko pa rin siya kahit umuwi na kami ng bahay, parang yung mukha niya nakarehistro pa rin sa utak ko. Ganun ako nung bata pa ako Yung parang, kasi meron ako yung photographic memory. Meron akong konting photographic memory. Yung mga taong extreme ang photographic memory, kaya nila mag-drawing ng isang tingin lang. Pwede na nila i-drawing. Ako, nahihirapan ako. Pero, sa isang tingin kong ganun, nakikita ko pa rin siya kahit mga ilang kahit hanggang ngayon pag-iisipin ko yung nakita ko noon, nare-recall ko pa rin yung image na yan, yun yung takot ko noon. Tapos parang pumunta ako dun sa part na parang ano kayang pakiramdam noon, pero habang tumatanda tayo, nawawala yun, dahan-dahang nawawala yun kasi nagmamature yung kaisipan, ganun talaga. Yung mga tao talagang namamatay, parang nasanay na tayo, ganun. Normal sa atin kasi yung katawan natin nagdi-degrade. Sabihin, yung mga cells natin, yung mga body parts natin, body organs natin, nadidegrade. Parang sasakyan din, naluluma. So, habang tumatagal, nasisira sila, nagiging sanhi ng kamatayan.
Okay? Pero, yun yung necrophobia. Yun yung problema ni Cherry White. Panoorin pa natin. Ay, 7 billion siya na. Ay, regalo sa'yo ng mga. Ito na yung namatay na ansaya. Ganda niya, no? Sayang. Bata ba? May mga ganitong biro eh. Yung nakikita ko mga kilala ko. Pag minsan nakakatawa din nga naman. No? Nakakatawa din nga naman. Pero, depende yun. No? Depende. Ito kasi maraming hindi na... Okay, okay. Yan. Yung moment na yan, sabihin na natin na tulog talaga si Cherry White. Okay. Sabihin na natin totoong tulog siya. And naipasok na nila lahat-lahat ng mga paraphernalia nila doon. Naisagawa na nila yung mga kailangan, umakting na sila, nagising si Cherry White. And pagbangon niyang ganyan, nakita niya may kabaong, nandun si Boy Tapang, nakapolo, nakabarong. Sa unang tingin niyang ganun, at kagigising pa lang niya, kung totoong tulog talaga siya, pwedeng agad-agad niyang nakikita na, sino to mga to? Bakit? O pwedeng isipin niya na, bakit nasa ibang kwarto ako? Pero pag tumingin siya doon sa kwarto niya, yun yung kwarto niya. So maisip niya, bakit may ganito? Yun yung kaagad na maiisip niya. And, yung kasunod, kung mas mabilis siyang, tingin ko mabilis mag-isip si Cherry White, prank to. Pwede nga nun, sasakyan ko na lang. Kasi si Boy Tapang ito, alam niya nagpa-prank. Si Cherry White naman, vlogger din. Hindi naman, si Cherry White eh. Di ba? Hindi naman siya yung tipong inosente sa mga ganyan. Kasi vlogger nga din siya eh. Di ba? So, tuloy natin. Kung halimbawa katulad sa mga napapanood ko, no, yung nagising siya halimbawa na multo na lang siya halimbawa, wala, no. Hindi mo mahawakan yung mga tao na yun. Ito nahawakan niya, nahihila pa nga niya yung damit eh. Di ba? So doon pa lang alam na niya. Diba? Acting na lang din siya dito. Ewan ko, isa ito sa mga prank na sobrang baduy. Tama. Hindi siya cringy eh. Cringy siya in a way na parang yung nakukornihan ka, ganun. Na parang alam naman nilang lahat na, ewan ko, pag halimbawa ako yung viewer, parang since hindi naman nabago yung mga ganitong prank, di ba? Parang inulit lang nila yung mga prank ng ibang mga vlogger noon pa. Eh, parang lokohan na lang to pagdating sa mga viewers na, ewan ko, naaliw pa rin siya dito. Pero gaya nga na sinasabi dito sa marami daw talaga yung hindi natuwa, Kasi nga, hindi ito legit na masasabi na na-prank talaga nila si Cherry White.
And nagkaroon lang ng aktingan dito. No, mabuti sana kung may matututunan ka. Eh wala ka naman matututunan dito, eh. Puro ganyan lang 'yan, no. 'Di ba? And gumastos pa sila diyan para lang sa prank na 'yan na ewan. Sa totoo lang mas maganda pa yung dati yung mga vlogs. Yung mga kwela na pa-contest. Tapos may mga kasama siya na kwan. Yun yung opinion ko, ah. Napanood ko ito noon, eh. Tinigilan ko kagad. In-slash ko kagad yung video. Ayoko na. Kasi nanonood din ako ng mga vlogs ni Boy Tapang. Mabait naman yan. No? Kaya lang, eto. May nangyayari dito. Na pwedeng hindi maganda dun sa channel niya. Sana hindi na niya gawin to, no? Pag sa akin, sana hindi na. Kasi, pangit eh. Oh, siguro, tatanggap siya ng mga feedback ng mga tao. Pwedeng, may mga nagko-comment sa kanya na ano. Although hindi naman lahat ng opinion ay katulad natin. So, may mga tao siguro na aliw din dito. Merong mga tao sakto lang. May tao na ayaw talaga. May magko-comment ng corny or something. Since itong ang prank na to ay palasak na ano. Sobrang tagal nang ginagawa nito ng ibang mga tao. Hindi siya relaxing. Mas masarap yung tumatawa ka ng ano, parang walang mga ganito, no? And hindi ko sure kung totoo talaga, no? Pero sa akin, umakting lang talaga ito si Cherry White. Pag ako tatanungin, umakting lang talaga siya. And yun. Ayoko na. And totoo naman, totoo yung sinasabi dito sa nitong vlogger, no? Si ano pangalan ito, viral ngayon, no? And talagang hindi nakakatuwa ito.